Ay nako, alam nyo mga kaiksena, itong una nating babanatang babanatang topic, unahin na natin tong bangayan ng isang clown. Alam nyo, ito, wag kayo magagalit yung mga kakambing dito dahil totoo naman kasi to. Nung kampanya, binabanatan ko yan si Kiko. Alam nyo ba na nag-trending ako dati kay Kiko Pangilinan dahil sa sana all. Alam nyo ba yon? Share ko lang. Alam nyo na kaya nabuo si Direk Freddy Valera. Sinimulan ko na mag-direct ng video clips. Tapos ang naging topic ko si Kiko. Oo. Unang labas ko ng ganong video, umabot ng, kaya lang na-copyright na siya, pero natatandaan ko umabot yata ng 800,000 views. Tapos, sumunod si Lenny Robredo. Ginagawan ko ng pani kineme-eme. Yun, hanggang sa na-realize ko na marami na nanonood sa akin. Ngayon, nag-live na ako. Yun, nagtuloy-tuloy na ako mag-live. O anong connect direct? Kumbaga, pinagtatawanan ko si Kiko noon dahil sa mga lap trip niyang ginagawa. Pero yung sinabi niya dito sa pangalawang araw na to yung bangayan ni Marcoleta at ni Kiko Pangilinan, mas nakikitaan ko talaga ng totoong pagmamahal sa bansa at pagiging makabayan si Kiko Pangilinan kaysa kay Marcoleta. Kasi bakit direct hindi mo yata naintindihan si Marcoleta. Mamaya babaray natin si Marcoleta. Alam mo Marcoleta, wag mo kami dinadaan-daan sa mga pautot mo na akala mo nagmamalasakit ka. Peke yung pinapakita mo Aray ko. Tsaka hindi ka naman talaga makabansa, hindi ka tumigil kang hindot ka. So eto na, 'di ba? Oo, nasa Korea tayo noon. O eto na. Saan na ba 'yan? Nako, nababad trip ako. Dito muna tayo sa wait lang. Saan na ba 'yan? Dito. Tama ba? Ito mga ka-eksena, pakinggan nyo to mag-like na muna kayo, hindi na naman kayo nagla-like dyan 1, 2, 3, hindi pa nagla-like dyan, let's go, sa go. Paki-like, hindi nagla-like Di ako tatago ako. Type action, dali. Game. Boom. Kailan ba yung nag-like? Diba? Tag dito. Yan. Sana yun. Nawala naman yung binura. Babatiin ko na ito. Nigel Piala, hello. Game, simulan na natin. Aray ko. So, dito mga ka-eksena, Marcoleta at Pangilinan. Yan, nakalagay dyan, Yan, yan, wait lang. Ba't ganyan yung ko? Ba't umiksi? Wait lang, Ay, lumaki. Ano nangyari dito? Yan. Ba't nagkaganon? Wait lang, ayusin ko nga lang. Nag-iba ng size. Oo, wait lang. Ayusin natin yung size ng video. Masyadong malaki. Yan. Ay, lumaki nga. Yan. Okay na yan. Sa baba natin konti. Yan. Ay, lumaki. Ba yan, Yan. Okay. Eto na nga, mga bakla. Thank you po ulit sa mga nagpakulay. Maraming salamat po. Marcoleta at Pangilinan nagdebate sa issue ng sukat ng West Philippine Sea. Hindi ko talaga makuha yung logic ni Marcoleta rito Hindi, mahina ka lang talaga direct. Ano mahina? Di ba mga ka-eksena, ito bilang ordinaryong Pilipino hindi bilang isang nagmamagaling na abogado at galing-galingan na akala mong abogadong ewan. Di ba?
Ulitin ko, bilang ordinaryong Pilipino nagbibigay ng sariling opinyon patungkol sa issue, hindi ho bilang abogado. Okay? Itong papel, nanalo tayo. Sabi nila, ipurso ko. Pinurso ko. Walang nangyari. Alam mo, sa Pimbogoy, ito, itapon ko sa waste basket. Aray ko. Kilala niyo yun? O, si Digong yun. Pero, dito tayo. Oh, Diyos ko. Mga ka-eksena, nanalo tayo eh. 'Di ba? Meron tayong award. At yung pinagpuputok ng butchi ni Marcoletang hindot na hinayupak na to, kung ano daw mismo yung sukat. Sukat nung ating hanggasan daw ba yung sakop natin, ganyan-ganyan. Tanungin mo si Marcoleta, punyeta ka. Literal to, Marcoleta. Makarating na kung makarating sa'yo. Yung sukat ng West Philippine Sea o yung sukat ng tawag dito, China na inaangkin nila, hanggang saan ba talaga? Nung una, hanggang, di ko alam kung anong sukat nung una eh. Hanggang sa, 9 dash line lang yung naabutan natin, di ba? Hanggang sa nagdagdag na naman yung China. Tapos nagdagdag na naman yung China. Nagdagdag na naman. Ano pa bago-bago na sukat yung China? Tanongin kita, punyeta ka, Marcoleta. Ano talaga ang sukat at talagang hanggang saan ang coordinates ng China na inaangkin nila? Yung inan to. Tayo nga nanalo, inawardan tayo. At doon nakalagay nakalagay doon yung ating karapatan. Kasi di ba mga ka-eksena, correct me if I'm wrong. Meron tinatawag na traditional fishing ground, 'di ba? Kung saan noong unang panahon pa ng Hapon, na kung saan yun na yung kinagisnan kung hanggang saan lang nangingisda ang bawat bansa. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? May mga nagtakil na nito sa dito sa social media na napanood ko na yun na ang tinuturing nilang parang basihan. Pero di ako nagmamagaling ito yung naalala ko lang na sa isang parang eyewitness yata o kahit sa sa Senado na pag-anuan to eh. Kumbaga yung traditional fishing ground talaga ng Pilipinas, doon talaga yung masasabing sa atin eh. 'Di ba? Magugulat ka kay Marcoleta, pinipili tayo magkaroon ng eksaktong numero, samantalang yung China noon, hindi ganoon pa yung inaangkin nila. Palaki ng inaangkin nila. Anong nangyari? Aray ko. Hindi mo ba naiintindihan yun, Marcoleta? Hayop na yan. Tsaka bakit mo pa pinipilit yun? Pilipino ka, 'di ba? Dapat ang tindigan mo yung atin. 'Di ba? Hindi yung parang ikaw pa yung nagiging abogado para sa China. Alam nyo ang dating dito mga ka-eksena, pinapahina talaga ni Marcoleta yung kapangyarihan ng pagkapanalo natin. Kagaya ng ginawa ni Digong, yung putang ng Digong na yan. Sorry po Totoo naman 'di ba? 'Di ba? Talagang diyan ako nabuisit kay Digong kaya inayawan ko yung hayop na demonyong matandang karton na yan eh. Bakit? Kasi nga mga ka-eksena, yang si Digong, sagana lang sa tapang, dun lang sa maliliit, dun lang sa mga kaya niya. Pero pagdating kay Xi Jinping, pagdating sa China, tiklop ang betlog. Aray ko. O hindi ba totoo? Kaya humina o parang nawalan, kumbaga naka-advance yung China, nakalapit dahil sa putang ina si Digong. Yun ang totoo dyan. 'Di ba? Meron pang secret deal. Meron pang secret na usapan ng hayop. 'Di ba? Isipin nyo na lang yun mga ka-eksena.
yang kayabangan niya ni Digong, bababa ako, sasakay ako ng jet ski, pupunta ako doon sa isla nila, dala-dala ko yung flag ng Pilipinas at pupunta ako sa airport nila, itusok ko. Boom! At sabihin ko, this is ours and do what you want with me. Pautang! Awag naman. Anyari, di ba? Anyari kay Digong. Ano sinabi? Isabi ko man sa eleksyon. Para magboto ang mga tao. Biro man yun. Aray ko. Oh, naniwala sila. Oh, stupid. Boom! Di ba? Oh, nakukuha nyo. Nakukuha nyo ngayon. Binoto mo si Digong kasi sabi niya gano'n, ang tapang ng hindot eh. Ngayon, sinisingil mo si Digong, ang sabi, joke lang. Oh, bakit ka nag-joke? Naniwala kami, sinabi mo eh. Oh, stupid daw tayo, sabi ni Digong, naniwala kayo sa kanya eh. Oh, hindi ba naman gago? Boom! Di ba? Aray ko. Ganyan ang ginagawa ni Marcoleta. Spokesperson o abogado ng China si Marcoleta. Aminin niya man o hindi. Direk, di mo pa piniplay. Dami mo na nasabi. Ganon ako. Boom! Okay, tuloy mo. Cheryl, ayusin mo ah. 2 araw nang nagkakainitan sina Senador Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. Ang ugat niyan, ang sukat ng West Philippine Sea. Pag ako nabuisit, Marcoleta, ikaw susukatan ko eh. Aray ko. Nang ano, Direk? Nang tawag dito, kaya mo yan, Direk. Susukatan ko ng tawag dito, ng aparador. Kasi maraming damit yan si Marcoleta, baka puno na yung aparador. Sukatan, naghahanap siya na sukat eh. Sukatan ko yung aparador. Ito na magpapagawa para sa'yo. Yung sahod ko, ipapagawa ko na aparador mo. Boom! Diba? Kasi maraming damit yan, barong, ganyan, tas Amerikana. Baka puno na. Hoy! Hindi. Aparador. Yung aparador na gawa sa tawag dito? Gawa sa malunggay. Boom! Oh. Bayong? Hindi bayong. Aparador talaga. Oh. Tuloy natin. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Merimon Reyes. Commodore Tariela po ba ginawan ng caricatures or effigy yung mga heads of state ng Vietnam, ng Malaysia? Tingnan mo talaga kung gaano kakupal to si Marcoleta. Talagang hinahanapan niya talaga to si Tariela na mapasama talaga na mapasama at bakit ang hinahanapan mo lang si Tariela? Bakit hindi ka mag-research kung ano naman yung ginagawa na caricature ng China sa presidente sa bansa? Hayop na senador to. Boom! Hindi ba mga kaiksena? Sobrang halatang halata eh. Tapos sasabihin pa niya, hindi daw siya nag-aabogado sa China. Lo mo. Boom! Sa mga binibitawan niya palang salita, mga kaiksena eh. Sinabi na nga, alam nyo rin yun, nakikita nyo sa social media, kung paano nila i-drawing si Pangulong Bongbong Marcos na parang puppet, tapos ang nasa taas, Amerika, di ba? Yung mga ganon. Wala naman kayong sinisitang ganon. Bakit? Boom! Di ba? Imposible hindi nyo alam yun. Inantong mga to. Oh. Sa iba pang karatig bansa. Hindi kailangan, Mr. President, dahil wala naman silang pag-water cannon sa atin. Oh, sunog ka ngayon, di ba? Oh, di na pahiya ka ngayon doon. Sabi niya, bakit si Tariela, ang China lang yung ginawa niya ng caricature. Yun na nga eh. Yung Vietnam ba, nagawang mamutol ng daliri ng ating kasundaluhan? Yung Vietnam ba at ibang umaangkin o may dispute din dyan sa lugar na pinag-aagawan na yan?
Wina-water cannon tayo? Sila ba, may ginagawa ba silang propaganda sa bansa? O, tanungin kita, Marco Beta. Boom! O, di ba wala? Ikaw? Nak ng kamote talaga, oh. Lantara na talaga. Nakakahiya talaga. Buisit. Ay, nako. Talaga, may kapangyarihan lang talaga ako. Aalisin ko lahat yung mga yan dito sa Pilipinas, eh. Sa mo dadalhin direct? Hindi sa China. Boom! Oh. Natapos na ang birthday ko hapon direct. Di mo pa rin ako binabati. O, eto na ngayon. Happy birthday, Eric Francisco. O, pakibati naman. Oh. Ito naman si Samuel Perez, ito ka na naman. Nakakagigil yan si Marcoleta. Sana may bumalibag ng sapatos dyan sa podium. Ba't sapatos? Yung podium dapat ay balibag kay Marcoleta. Sa noo. Boom! Diba? Mainit ang naging debate ni Senators Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta sa deliberasyon ng Senate Resolution number 256. Yan ang resolusyong kinokondena ang mga pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Pero part 2 na yan dahil kahapon pa sila nagtatalo. Ang ugat niyan, ang tamang sukat, lawak at grid coordinates ng West Philippine Sea. Kahapon, iginiit ni Senator Marcoleta na kailangang malaman ang eksaktong sukat ng West Philippine Sea. Di ba meron na nga tinatawag na 9-9, di ba? Oh. Okay na nga sana eh. Kaso palala pa ng palala si China eh. Ang malupit pa, ano nga yung sukat na yun, yung pinakalas? Yung exclusive economic zone natin, sinakop pa. Hindi lang ng isa, doble pa. Boom! Eh, bigyan mo kami, Marcoleta, ng eksaktong sukat, coordinates, kung hanggang sa lang talaga ang sakop ng China. Oh. Pag nakapagbigay yan, eh talagang alam nyo na. Aray ko. Diba? Hindi mo pwedeng paniwalaan yung sasabihin dito ng China na hanggang dito yung sa amin, yan ang nasa mapa namin. Sira ulo nyo. Ano yung mapa nyo? Pabago-bago? Boom! Diba? Mahirap daw kasing ipagtanggol ang Pilipinas. Tingnan nyo mga kaiksena yung wording ni Marcoleta na mahirap daw ipagtanggol. Hindi mahirap ipagtanggol ang Pilipinas kung totoong makabayang kang hindot ka. Ganun lang ka-basic yun eh. Diba? Kung ganyang simpleng tanong, hindi masagot. Because if we are unable to do that, Ando na nga eh. Sa ating pagkapanalo na andoon na eh. Ano ba? Di ko kasi alam, di ko pa nakikita yung buong kopya nun eh. Yung arbitral ruling na yun. Alam kong nadidiscuss dyan sa Senado eh. Lalo na nung panahon na nanalo, di ba? Kung hanggang saan talaga, hindi siya eksakto may coordinates, pero kung hanggang saan at ano dapat lang ang dapat na hangganan ng bawat bansa. Di ba? Ayon sa UNCLOS. baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Tingnan mo, hindi pa siya sure na magtanggol. Bukod sa siya hindi niya nakapagtatanggol, nahihirapan pa. Di pa sigurado, baka. Tingnan mo, alam mo, may kamukha to si Marcoletang kontrabida na Kung Fu Master sa China. Hindi talaga ako di ba? Hindi talaga ako sampalataya o dyan eh. Wait lang may sisend ako sa inyo. Yan. Yung caricature. Aray ko. wait lang. Para gusto kong, may background lang ako ha. Habang piniplay natin yung Wait lang, asa na ba yan? Ayun. Ayun. Da-download ko lang. Parang merong tag dito. Yung Kung Fu Master na luma na yun, syempre. Kung Fu Master nga eh. Diba, wait lang Saan na ba yan? Mag-a-add lang tayo ng picture. Ano yun? To. Hindi yan. Ito na lang. Wait lang hanapin ko lang yung caricature. Saan na ba yan? Wait. Nakabala. Wait lang po nawawala pa. Ano ba yan? Ito.
Nawawala. Ang tagal mag-loading. Wait lang. Naglo-load pa. Wala ka, nawawala. Wala, nawawala. Saan na yun? Dinownload ko na yun ah. Download. Isa pa. Ayun. Nakita ko na. Ano yun? BF40. BF40. Ay, mali. Loko, mali. Wala, ba't wala? Ba't nawawala? Ayaw magpakita. Sige na nga, wag na nga. Ito na lang, ito na lang. Ganito na lang gagawin ko. Yan. Aray ko. Ayan na, nakita ko na. Yan. Ito yun oh, parang ano, yung Kung Fu Master sa China na laging kalaban ni ni Jackie Chan. Kilala niyo yun? Hindi Kung Fu Panda. Yan oh. Oh. Yan. Aray ko. Oh, yan yun. 'Di ba? Oh. UNCLOS works by distance, not by China's map. Yun. 'Di ba napapanood niyo to sa hindi sa Kung Fu Hustle, hindi. Basta ang bida dito si Jackie Chan. Yan. Yan yun. Yan yung ang linya niyan mga ka-eksena. Di dadating yung lalabas siya dun sa may papasok siya dun sa may parang studio ng mga parang palasyo, di ba? Nakaganyan yan, no. Yung pelikula yan, sasabihin niyan. Ha! You wanna fight me? You wanna fight my Kung Fu Master? Mga ganun pa. Aray ko. Di ba? Lalabas niya. Here! You wanna fight me? You wanna fight for love? Boom! Tapos maglalaban na sila ni Jackie Chan. Ganon. Oo. Kung po siya. Hindi Drunken Master. Hindi yung hindi yung tag dito, teacher ni Jackie Chan. Mas pogi naman yun kaysa dito. Boom! Aray ko. Okay? Sige, tuloy tayo. Tuloy na tayo. Litan lang natin para merong tuloy natin. Ano ba yan? Ay, hindi pala pwedeng ipakita kasi matabingan. Kasi alisin ko na muna Mamaya na lang natin ibalik. Yan. Mamaya na lang natin ibalik. Balik na tayo dun sa ito. Saan ba yan? Ito. Okay. Sige, pasok. Yan. Ay, nako. Boom! Parang, ba't tumitim yung buhok? Di ba pula yung direct? Pula ba? Pula ba? Parang hindi naman yata pula yun eh. Pula yata yun direct eh. Alin dyan? Ito? Aray ko. Oh. Sige na, tuloy na natin. Ito na. Saan ba yan? Game. Pero buwelta ni Senator Pangilinan. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our... Correct. Ay, alam nyo, first time ko sumang-ayon dito kay Kiko. Sa totoo lang. Oo. Totoo naman di ba? Ano pang i-defend natin? Ano pang pagtatalunan natin? Nanalo na nga tayo eh. I-defend na lang natin yan at saka dapat nating ipaglaban, i-push yan eh. Ang problema sa hayop na matandang si Digong talagang sumira talaga eh. Alam niyo yun? Pinahina niya yung pagkapanalo natin eh. 'Di ba? Ito yung papel. Sabi nila, ipurso ko.
Pinurso ko. Aray ko. Walang nangyari. Hayop na yan. Anong klaseng purso kaya ginawa ni Digong? Diba? Or favor. Oh. What we have to now defend and uphold is the ruling. Pero idiniin ni Marcoleta, Oh, talagang ididiin niya talaga mga ka-eksena, oh. Oh. nanalo nga ang Pilipinas sa arbitral ruling pero hindi malinaw sa kung hanggang saan ang West Philippine Sea. Alam po ba ng ating honorable gentleman from Pampanga and Quezon City na pag ginamit po natin yung West Philippine Sea na 200 nautical mile limit ng ating exclusive economic zone, 17 features po ng Calayan Island Group ang mawawala. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. Nilinaw naman ni na Senate President Tito Soto at Senator Risa Hontiveros na kahit ang China, walang fixed at internationally recognized na geographic coordinates sa inaangkin nitong malaking bahagi ng West Philippine Sea. Di mo? Diba? Tingnan niyo mga ka-eksena kung gaano kahunghang din to si Marcoleta. Eh, kanina siya pumapanig dito, mga ka-eksena, kung tutuusin lang. Ganyan ang style ng mga DDC. Akala mo may pagmamahal sa bayan, pero ang totoong interest niyan para sa China. Oh, sige, bigyan mo kami, Marcoleta. Bigyan mo kami ng eksaktong numerong hype. Gigigil ako sa'yo, nagising na tuloy yung bata. Oh. Pero muling naulit ang debate ni Pangilinan at Marcoleta kanina. Hirit ni Marcoleta, may iba rin namang bansang nakakairingan ng China. Pero hindi umabot sa punto ng iringan nito sa Pilipinas. Ang sinisisi niya, ang umano'y pa-rockstar ng mga pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Diyos ko, Marcoleta, ang bata, ang para kang bata. Iyaking ka, Marcoleta. Kailan lang naman nag-ano to si Tariela ng caricature, 'di ba? Pero the rest na nakikipag patintero sila diyan sa mga barko ng China. 'Di ba parang bata si Marcoleta, no? Halatang halata yung gusto niya talagang banatan ng banatan si Tariela. Grabe, nakakadiri ka, Marcoleta. Tanda mo na, iyaking ka pa. Napaghahalata na may personal talaga si Marcoleta, eh. May pa-rockstar pa daw si ang tanda na, nakakaya si Marcoleta. Ganyan ba ugali talaga ng... Nako, kakahiya. Aray ko. Diba? I know that being bombastic, Tariela earns him likes and makes him probably feel like a rock star, Mr. President. Ikaw lang naman may sabi niyan, eh. Ikaw lang may sabi. Alam mo kung tutuusin, yung caricature na yon, nung naalala ko talaga yung mga pinagagawa ng China rin sa bansa natin, may wala naman pumapalag, wala naman kumukontra, walang senador, walang tawag dito, ano ba sabi nun? Ano ba sa Tagalog nun? Walang nanindigan. Walang nanindigan na kahit sino. Sa totoo lang. Ano to? Sabi ni Malditang Lola, gagong senador na to, sarap sampalin. Matagal kaming nagmamonitor sa area na 1990s pa. Gumapang ang mga inchik na protekta ng dating namuno except Digong. Ang pangit talaga ni... Aray? Oh. Tuloy natin. Sige, mamaya play natin yon. Uwang B, hello. I know national anger sells newspapers. I know mindless patriotism wins. Pero sagot sa kanya ni Pangilinan, The least that we should do as a Senate is rally behind our Department of National Defense. bukas didesisyonan ang kahihinatnan ng resolusyon. Pero hindi lang sa Senado nagkakainitan sa issue ng West Philippine Sea, kundi pati sa House Plenary kahapon. Ito na.
Diretsahan itong tinumbok sa privilege speech ni Minority Floor Leader Congressman Marcelino Libanan. This is not a defense of China, nor a retreat from our sovereign rights. This is an honest call for discipline, propriety, and adherence to the standards required of public officials and Alam nyo, hindi ko rin maano eh. Oo, tama naman yung sinasabi niya. Ito para lang sa kalinawan nyo. Yung sinasabi niya tama naman, maging professional, maging ganito, maging ganyan. Pero hindi na kailangan eh, 'di ba? Hindi na kailangan pang magsalita ng ganyan, hindi na kailangan pag-usapan pa yan diyan. Dahil doon pa lang sa pagkakataon o sa punto na nagkaroon na ng pagpuna, matik na 'yon. Ang dating kasi dito, sir, sa ginagawa mo, pinalata mo lang talaga rin at pinapakita mo na meron kang pagkiling eh sa China. Kumbaga, buong Pilipinas tayo, lahat tayo Pilipino. Yung problema natin, para sa pamilya, yung problema natin, sa loob na lang ng pamilya. Huwag mo nang i-post sa social media. Kasi pag may piyestahan ka pa ng iba, tama po ba? 'Di ba? Kaya nangyari dito, kahit sa Senado, o dito na lang sa Congress, kumbaga matik na yun eh, yung ganong actions na yun, madali na yun eh. Pero dito, inaano niya pa, parang katulad ni Marcoleta, binibigyan nila ng lakas ng loob ang China lalo para tumapang eh. Kasi meron sa kanilang nagtatanggol, meron sa kanilang mga kagaya itong mga politikong mga ewan na nandyan para sa kanila. Nakukuha nyo mga kaiksena. Eh syempre, makapanood nila yan. Nung ibang mga Chinese o kasi may spy man dito. Kaya mag-alala, kapit natin yung kongresistang ganito, kapit natin yung senador na ganito, kapit din natin sa leg yung mukhang aso, ganun. Aray ko. Di ba? Nakuha nyo? Kaya tuloy isang senador, ay isang kongresista nagalit. Di ba? Sus, Mariosep talaga yung mga kababayan natin, no? Parang di Pilipino eh. under our laws. Patriotism is not measured by how loudly we speak, but how responsibly we act. Wala siyang pinangalanan, pero sinita niya ang paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping na siyang ginamit ni Tariela sa isa niyang presentation sa isang university lecture. Buwelta naman dyan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Totoo naman eh, di ba? Nagets nyo naman, di ba? Hindi na dapat talaga pinag-uusapan yung mga ganyan at pinagbabangayan dyan eh. Nakikita pa nila eh. Yung ating mga sangay ng gobyerno, nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Alam niyo yun, na may kakampi sa China, may pro-Philippines. Nakakalungkot lang mga kaiksena, lalo yung mga hayop na mga tsinador dito sa Pilipinas eh. Kilala nyo na kung sino yung mga tsinador na yon. Eh, sino ba yon, Direk? Ito, wait lang. Ito yun, alam ko eh. Wait, nasa na ba yan? Ito yung mga tsinador na yun eh. Yan oh. Ito, pakita natin ah. Oh. Yan. Tama ba? Sila yun, di ba? Oh. Oh. Yan, ang mga tsinador. Aray ko. Akin na nga yung mag-vulcanize tayo. Oh. Yan ang mga tsinador kasama yung kanilang, alam nyo na. Yan o. Agree? Agree kayo? Okay. Tuloy tayo. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Banta niya pa, ipapa-ethics niya si Libanan pag di nito inatras ang kanyang privilege speech. Pero di nagpatinag si Libanan. I hope the minority leader recants his speech. Because if not, then Madam Chair, he has therefore failed in his duty and his oath to this Congress
the representatives of the people. Ako po ay nire-request na mag-withdraw ng aking privilege speech. Hindi ko po i-withdraw po yan. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile Journal Mary Mon Reyes, News 5. Di ba? Ito ba, may katuktong pa yan. Tuloy natin dito. Sa gitna ng mga banat ng Embahada ng China sa isang opisyal ng Pilipinas, kaugnay ng caricature ng Chinese President ay dumagdag pa sa pagbatikos ang isang senador at isang kongresista. Pero pinagtanggol ang ating opisyal ng ibang mambabatas, kaya bahagyang nagkatensyon sa parehong kapulungan. Nakatutok si Ian Cruz. Pagkondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa ating mga opisyal at institusyon ang Resolution 256 ni Senador Kiko Pangilinan. Pero ang isa sa iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang interpellation, kailangan tukoy ng Pilipinas ang hangganan ng ating teritoryo. Ito anya ang dapat inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature. Para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating. Ang mga makapili noon nakasuot ng bayong. Ngayon, nakasuot ng barong at saya. West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographics Organization. Paalala ni Pangilinan, dinepensahan na ng Defense Department at sa natahang lakas ang binanggit noon ni Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than kowtow, not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform? Suportado si Cut na, parehas lang pala to. So, maliwanag mga kaiksena, no, na, wait lang dito rin ba yun? Ito. Dito pa pala. Yan. So, maliwanag mga kaiksena, yung ginawa ni Marcoleta ay literal na pagtatanggol o pag-aabogado sa bansang China. No? Tuloy natin to ang ganitong mga issue, pero hindi na yan hahawakan ni Senadora Amy Marcos. Isa pa to. So, eto, sinibak mga kaiksena. Tinanggal na bilang committee chairman ng Foreign Kineme-Eme at si Erwin Tulfo na ang papalit. Dapat lang, kahit nasabihin nating overacting naman si Erwin Tulfo, at least, eto, matanggal. Dahil obviously, maka-China tong malditan to eh. Ay, hindi kayo malditang lola. Ito, si Amy, si Babalina. Ang chairperson nito mula August 2022. Hinirang na bagong chairperson nito si Senador Erwin Tulfo. Sa Kamara, bahagyaring So, tama lang talaga na na matanggal si Amy Marcos. Kagaya ng pinapakita ko mga kaiksena. Ito asan na yun? Yan. Si Amy, si Bongo, si Robin, si Bato, si Joel, si Chi, si Alan. Hindi ko mamukhaan tong dalawang kumag na to eh. Si sino to? Boom! Pro-China. Diba? Sino ba to? Malutikia? Di ba si Marcoleta? Saan si Marcoleta? Ba't nawawala si Marcoleta? Boom! Combine, Si Tikia yung, sa leeg. Diba? Ay, nako. Ito na, mga kaiksena. Bago natin laktawan yan, ito lang, tawag dito. Sana ho sa susunod na magiging eleksyon, no? Kahit sabihin na natin mga kaiksena na hindi abogado, pero kahit papaano, matalino naman ang iboboto nyo. At syempre, makabayan, hindi maka-China. Kasi pagka maka-China, alam nyo na kung anong kaduktong yan. Makaduta yan. No? Yun lang mga kaiksena pagboboto ng senador sa susunod wag bumoto ng maka-China. Matik pag maka-China,
Dutai yan.